kababayan. So si Benny Abante ay talagang walang kahihiyan, nagmaniobra talaga, no? Hindi niya matatanggap na hindi na niya mahahawakan ang poder at kapangyarihan. Although mga kababayan, ito po ay second division na desisyon lamang ng COMELEC. Pwede po itong iakyat. Ito ang wow trending. Natalo pero nanalo pa. Ito ngayon ang ikinagulat ng mga netizens matapos na i-declared ng COMELEC ang COC o Certificate of Candidacy ni Luis Jua Chuaoy na void ab initio. Pumabor kay 6th District ng Maynila Representatives Congressman Pastor Benny Abante ang desisyon ng COMELEC at idiniklara itong panalo. Wow! Ayon pa nga kay Pastor Abante na this is a victory not just for me and the voters of Manila 6th District but for the Constitution and the rule of law. Agad naman na binatikos ng mga netizen at hindi nagustuhan kung ano ang resulta na inilabas ng COMELEC. Walang dangal na panalo. Dapat sampahan ng kaso itong COMELEC, ipa-recount ang senatorial candidate dahil for sure may malaking dayaan at irregularities na nangyayari sa counting kaya nakapasok si Lito Lapid, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Posible na nakapasok sa Magic 12 sina si Attorney Bundok, Attorney Rodriguez at Attorney Doc Mata. Grabing dayaan this year, only in the Philippines, Bangag Republic, sad government of Marcos Romualdez Araneta. Diyos na ang bahala sa iyo, pastor, basta alam ng taga-distrito mo na hindi ka nanalo. Bisit, may pa-victory ka pa, mukha mo, hindi ka na nga binuto ng mga tao, hindi ka na nahiya, tanda. Kapal ng mukha niya kung tatanggapin niya yan, ayaw ng mga tao sa iyo tapos uupo ka. Di baling may karma naman lahat ng bagay, wait mo na lang Abante, aatras ka din. Only in the Philippines na natalo, makakaupo pa yan. Yan ang pinastas yung panalo, binoto ng milyong-milyon, siya pa ang di makakaupo. Dahil sa sistema ng Pilipinas, pag-away, gawan ka ng kaso, pagkapartido, uupa, malamang kahit talo. Kung ako sa iyo Abante, di ko tatanggapin yan. Dahil kapag tinanggap mo yan, makapal ang mukha mo, mas maraming naniniwala sa kalaban mo kaysa sa'yo. Sir Bossing Benny Abante, sir, kung may prinsipyo ka at respeto sa sarili mo, sir. Kung ako sa'yo, wag mong tanggapin yung sinasabi sa'yo ng COMELEC. Terhan mo naman ng konting honor at respeto ang sarili mo, sir. Di ka pa nga binoto ng tao, period. People's choice is far more different from somebody's choice. Remember that, andyan na yan, wala nang magagawa dyan. Manunood na lang ako ng Marvel's Daredevil Born Again series. Pahabol pa nga ni Tio Moreno sa kanyang post sa kanyang Facebook na Pambari 4 and Rodi Duterte, be prepared, baka kayo na ang next i-disqualify. Remember that George Garcia is one of BBM's lawyers before. Of course, he needs to do that. He is expected to fulfill after making him COMELEC chairman. Nako po. Morning ka Eric, ilang milyon kaya binayad ni Abante? That is a valid question, no? Ilang milyon ang binayad niya para manipulahin ang panalo niya. Kaya nga COMELECted, no? Sa Pilipinas po, with the kind of leaders in COMELEC like George Garcia at mga kasamahan niya, may dalawa po ang nangyayari na nakakapasok ka sa public office. Either you are elected, duly elected, or either you are COMELECted. Pag sinabi pong COMELECted, ibig sabihin yan, ikaw po ay nagbayad upang manipulahin ng COMELEC ang resulta doon sa eleksyon at ilalagay ka by way of disqualifying your opponent or hanapan ng technicality ang mga papeles ng kandidato na nakalaban mo. The way they did against sa kandidato na lumaban kay Benny Abante at talaga namang nanalo. Itong si Congressman-elect Oy, Jewel Oy ba ito? I think Jewel Oy. Dito sa 6th District ng Maynila, mga kababayan. So si Benny Abante ay talagang walang kahihiyan, nagmaniobra talaga, no? Hindi niya matatanggap na hindi na niya mahahawakan ang poder at kapangyarihan. Although mga kababayan, ito po ay second division na desisyon lamang ng COMELEC. Pwede po itong iakyat pa at ipa-review sa COMELEC and Bank. But ibig sabihin po, buong COMELEC commissioners na, medyo mahal po ang operations niyan, no, mga kababayan. At alam ko po yan because I happen to support a candidate, patay na po siya, pinatay siya, doon sa isang bayan, isang probinsya actually, sa Visayas.
At alam ko po na kailangan mo makakuha ng I think 4 na pirma sa COMELEC commissioners, mga kababayan, upang ikaw ay manalo doon sa desisyon sa NBank, no? Kaya nga pinagmulan din po 'yan ng possibility ng pagkakapaslang sa kanya. At marami pa pong nadamay, mga kababayan. Hindi ko na ibabanggit ang pangalan niya. I was particularly and personally privy doon sa operation na yan na kapag matechnical ka sa isang division, aakyat ka sa NBank. Pagdating sa NBank po, magpapaluwal ka talaga ng mas malaki-laking mga pera at pondo para hindi ka madihado sa NBank, no? At pagkatapos sa NBank, pwede ka pang umakyat sa Korte Suprema, no? Medyo mabigat po 'yon. I think Korte Suprema ang nagdesisyon after a year, no, na nailoklok siya, no. Pinatakbuhan po siya kasi ng exact name na kapareho talaga niya. May isang letra lang ng spelling na binago, pero hindi naman yun talaga ang pangalan ng kandidato na yon. Ang ginawa ng COMELEC, pinayagan niya. So nagkaroon ng kalituhan, kaya natalo siya. Pero inakyat sa dinesisyonan sa COMELEC, nanalo siya sa isang division, inakyat sa NBank, talo siya, nanalo siya ulit sa Supreme Court. No? Patay na siya po, hindi ko nababanggitin. No? Makabwisit jud kaayo murag gid buangan na ni o nagalit na si Chess Van. Makabwisit jud kayo. So si Benny Abante ay walang dangal po ang kanyang pagkakaluklok. Kung makumpleto man po itong proseso na ito, he is just COMELECted. He is not elected by the people. Ang rason ng COMELEC Second Division sa pagkaka-disqualify ng kanyang kalaban ay material defect daw sa COC, Certificate of Candidacy. Hindi po diniscuss, no? Hindi ko nakita yung basis of the decision, pero pag sinabing material defect, ibig sabihin po dapat doon pa sa filing of Certificate of Candidacy noong October 2024, may ilang buwan pang eleksyon, mga 6 na buwan pa, the COMELEC could have decided clearly and appropriately na hindi na pinaabot na nanalo na yung kandidato doon sa halalan sa distrito sa Maynila, dahil nagmaniobra itong si Boy Banal na Aso Santong Kabayo Benny Abante, ay kahit tapos na ang halalan, igigiit pa ng COMELEC ang ala diktador na uri ng maniobra at garapala na pangbabalahura at pangbabastos sa mandato na ibinigay ng mga mamamayan ng Maynila, lalo na po dyan sa 6th District of Maynila o ng City of Manila. Itong si Benny Abante ay nagmaniobra. So kung ang material defect ay doon sa Certificate of Candidacy, edi sana bago pa magsimula ang printing of the ballots noong January or even sa final printing noong February, ay di nagdesisyon na dapat ang COMELEC, no? Kahit ang regional office ng COMELEC o ang city COMELEC na may material defect po itong papeles o dokumento hinggil sa Certificate of Candidacy. So, pero ito'y palusot na lang kasi kung totoo ito, di dapat nakita na noon pa from the very start, right? Kaya nga nila ginawa niya ng pamamaraan ng itinutulak at binabraso ni Martin Romualdez na dapat wala siyang kalaban na kandidato doon sa distrito niya sa Tacloban. Ito naman ang kulokoy na COMELEC, talagang hinanapan ng butas kaagad. So in the printing of ballots, hindi na nila isinama pa ang pangalan ng kalaban ni Martin Romualdez doon na nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy. Kaya naman palang gawin, no, kung gustuhin ng COMELEC na hanapan ng butas o busisiin ng maayos, kung totoo na patas ang pagbusisi na ito, the process of review of all pertinent documents related to the Certificate of Candidacy ay dapat inaayos yan before pa magprinta ng balota at magsimula ang kampanya. And they could have done that with enough time, no? Kasi October yung filing natapos, they have 3 months na gawin po yan, no? At hindi naman yan centralized sa central office ng COMELEC. The City COMELEC of Manila could have seen that mga kababayan kung hindi po ito totoong minaniobra at ginapang nila Benny Abante at ginamitan ng limpak-limpak na pera na alam natin saan nanggaling yan. Nanggaling yan sa kanilang panghuhut-hut
diyan sa pundo ng pamahalaan through Congress sa mga proyektong sila din po ang nangungontrata at sila din po ang nangungulimbat, no? Kalakaranan nila yan. So hindi naman niya to personal na pera. Most likely, I agree dito sa mga nababasa kong comment na itong si Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, Benny Abante, ay talagang gumamit posible ng napakalakas na impluensya ng limpak-limpak na milyones, no? Para baliktarin at hanapan ng butas ng COMELEC Second Division ang pagkadiskwalipika ng kanyang kalaban. Mantakin mo na proclaim na po. There was already a proclamation made. And yet itong abusadong Second Division ng COMELEC ay ginawa pa ang karumal-dumal na paglapastangan na ito sa boses at mandato ng mga mamamayan. Lipat ako sa kabilang page ko. Maraming followers. Si Ma'am Saira yata nandyan. Kizuma Ramin. Hindi ko muna kaagad mabati at mabasa mga messages, but please keep on sending your shout-out messages. Keep on sending po your solidarity and interaction messages, mga kababayan. So, malinaw po ang aking binabanggit. Hinanapan ito ng butas, minaniobra ito, binayaran talaga ito. Wala nang ibang pagdududa dan. Sapagkat it is very flimsy, napakababaw at napakatawa-tawa na tapos ng eleksyon na iproklama ng nanalo na itong si Congressman-elect Oy dyan sa 6th District ng City of Manila at bigla na lang nagkaroon ng disqualification on the ground na mali or may material defect ang kanyang Certificate of Candidacy. October pa po yun. Nasa kamay na po yan ng COMELEC, no? Ng City of Manila, ng COMELEC, City COMELEC Office, no? So bakit umabot ito sa natapos ng halalan na proclaim na ang winner and all of a sudden bubutasin ng COMELEC upang mateknikal at mapawalang bisa ang itong desisyon ng taong bayan dyan sa City of Manila to elect Congressman Oy over itong kay Banal na Aso, Santong Kabayo, Benny Abante, no? Napakaabusado itong tao na ito, no? Si Boy Labas Dila na humahawak pa ng Magnum Caliber 357 and Magnum 44 yatang isa, no? Sa picture niya sa Facebook, no? Ipinapangalandakan niya. Iwan ko kung sino at ilan ang pinatay nito, no? Para ipakita na Labas Dila na nakahawak pa ng baril, no? Na Magnum Caliber 357 and Magnum 44 yata ang nakikita kong forma ng baril, no? Na as I see it sa kanyang Facebook. So, sabi ko nga, if the COMELEC can eliminate and extinguish itong kandidatura ni Ma'am Nene, no? Nakalimutan ko ang apelyido ni Ma'am Nene, no? Yung nag-file ng candidacy niya laban kay Martin Romualdez, hindi po isinama ng COMELEC ang kanyang pangalan sa printed ballots na may mga listahan ng kandidato doon sa Eastern Visayas on the ground na may technical deficiency o kakulangan sa kanyang requirement for residency, whatever was that. But the COMELEC made sure na masusunod po ang utos nitong hari-harian at abusado na si Martin Romualdez at nagkaroon po ng isang pangyayari na wala na siyang kalaban. No? Kasi gusto niyang i-project na nobody dares cross his path. No? At hindi pwedeng may kalaban siya sa eleksyon kahit pa nasabihin natin, kayang-kaya naman niyang lamunin ng milyon-milyon na pundo na hindi naman niya pera upang isalpak sa maruming laro ng politika niya, which is known for what he is being notorious about. No, mga kababayan, itong si Martin Romualdez. Kung kaya palang mag-disqualify ng COMELEC bago pa magprinta ng balota, di dapat ginawa na yan doon kay Congressman Oy, itong elected and proclaimed na kongresista sa 6th District of Manila, bakit inantay pa yung tapos ng eleksyon, nagkapagdesisyon na ang taong bayan, nanalo na, naiproklama na, and yet biglang bubutasin. But, don't forget po mga kababayan, mayroon po tayong, thank you Bantoya Edgar, sabi niya, go, 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 ka Eric, Talakayang Bayan. Opo, hindi po natin dito po pinag-uusapan sa ka Eric channel yung mga kabit-kabit, walang kwenta po yan. Leave it to the family. It's not an issue of the people, mga kababayan. There can never be a perfect family. There will always be issues in the family. Leave it that way, di ba?
Huwag niyo nang patulan yun. Itong tunay na issue. Tayo po ay nasa ilalim ng isang diktadura na hindi lamang diktadura ng abusadong gobyerno ni Marcos at Romualdez. Diktadura ng mga tiraniko sa COMELEC that they can violate so scandalously and so very obvious, no? Walang pakundangan kung anong reaksyon ng taong bayan. Mantakin mo, tapos na ang halalan na iproklama na, and then all of a sudden, i-disqualify nila ang nanalong kandidato just on the flimsy and questionable ground of technicality na may problema daw ang kanyang certificate of candidacy na hindi naman diniscuss. Samantalang pwede nilang gawin yon prior to even the printing of the ballot and even prior to the start of the campaign period because they have enough time to do that, which they did and they can do. Pero hindi nila ginagawa. So klarong-klaro po na ito ay isang diktadura sa halalan at ginagamit po na negosyo ng mga taga-COMELEC. Kung mayroon dapat i-impeach, no? Dahil impeachable officials po itong COMELEC kapag hindi po nag-resign itong mga makakapal ang mukha at gahaman na namumuno ng COMELEC sa pangunguna ni George Garcia at mga commissioners niya, mga kababayan, kapag hindi sila mag-resign due to public pressure dito sa mga anomalya at kabulukan nila, the only way for them to be removed from office is to file impeachment complaint. Pero nakikita natin tauhan ito ni Marcos at ni Romualdez, itong sila Garcia at ang mga nakaupo sa COMELEC, no? They are precisely being put there by Lisa Araneta with the consent of Marcos and Romualdez sapagkat ang plano nila ay paghandaan na maprotektahan nila ang interes nila na sakali man na hindi po talaga mapipigilan ang mga kandidato na pwedeng mangibabaw laban sa interes nila Marcos at Romualdez, lalo na po sa darating na pagkakaroon ng halalan o national elections, general elections sa May 2028, ay kailangan secured na sila sa pandaraya at makinarya na dadayain talaga ang eleksyon. At nakita natin ito ngayon. So hindi pwedeng tumahimik ang taong bayan dito. Ang punto ko ay ganito. Kung ganito kabalasubas at tarantado ang pamunuan ng COMELEC at wala silang pakundangang labagin ang saligang batas, labagin ang demokratikong interes at karapatan ng mamamayan sa mga mandato na ibinibigay during elections at kaya nilang paglaruan ng negosyo ang type ng pagpapaandar nito, mantakin mo mga kababayan, maliban dito sa controversial decision na inilagay nila, naging COMELECted bigla si Benny Abante at ganon din po, dinisqualify nila ang Duterte Youth Party. Instead na i-disqualify nila itong mga communist terrorist affiliated na mga party list, no, like Gabriela, Alliance of Communist Teachers Act, yung Kabataan NPA Recruiter Party List, ang dinisqualify yung Duterte Youth Party. At malamang sa malamang, ito din po ang game plan nila Romualdez na makakapasok ang isa pa na nominado mula sa Gabriela, itong komunistang teroristang urban operative na si Sara Ilago. Dating Kabataan Party, ngayon sa Gabriela, pinasa ng Communist Party of the Philippines. So nakakabahala po ito sapagkat hindi lang po yan ang krimen ng COMELEC. No? Hindi lamang ang pagkakaroon ng COMELECted, itong abusado at hindi karapat-dapat na maging kongresista o maging public official, itong si Benny Abante, mga kababayan, mantakin ninyo, there are almost 18 million ballots until now na hindi po binibilang ng COMELEC bagamat ito ay mandatory requirement na magkaroon ng manual audit of votes and manual canvass kapag nagkaroon po ng pagbabangga doon sa aktual na resulta ng eleksyon versus doon sa input ng makinaryas nila. So when there are questions of controversial data output by the machine versus sa actual na appreciation of existing electoral situation, like for example, may 18 milyones, 18 million ballots po ang ibinasura ng mga makina on the ground of overvoting daw. So rejected ballots ito sa mga pagkasenador. So mantakin mo, 18 million ballots can turn around the results of the elections for senators na sabi nga ni Vice President Sara Duterte, and I believe in that, many of our people believe na nanalo po ang at least 8 o
or siyam na kandidato ng PDP Laban as endorsed by former President Duterte and Vice President Sara Duterte. That can be a big possibility, mga kababayan. Subalit ayaw ng COMELEC sundin ang nakasaad sa automated election law na pwede pong mag-recount o pwede pong magkaroon ng manual audit of votes para po mabigyan ng kaliwanagan kung totoo ba na overvoting ang pag-reject ng machine. Pero ayaw ng COMELEC, dapat okay lang, mapapalampas natin kung yun sana ay mga nasa 500,000 ballots lang. But we're talking about 18 million ballots, and that is equivalent also to 18 million votes na dapat ay tiningnan ito sapagkat makakaapekto siya sa resulta ng senatorial elections ng mga kandidato. Sa party list po, mga 3 milyon mahigit na balota din ang ni-reject ng COMELEC, ng machine ng COMELEC on the ground also of overvoting. So because the machines do not have a brain of their own, it can be programmed. Therefore, the anomalous and questionable large-scale and massive rejection of ballots tantamount to denial of votes doon sa mga nagboto na umaabot sa 18 million sa senatorial candidates na mga balota, equivalent to 18 million votes, and similarly, 3 million votes mahigit sa party list candidates. Mga kababayan, hindi pwedeng ito ay i-ignore ng COMELEC o mag-stonewall na wala siyang pakialam, bahala kayo dyan. Pero ito, inaksyonan niya, tapos na ang eleksyon, na iproklama na, may resulta na, at na-proclaim na ang kongresista ng 6th District ng Maynila laban kay Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, Benny Abante, and yet tinanapan niya ng butas. No, hindi niya ginagawa itong kanyang mandatory obligation na dapat mabigyan ng hustisya, ng katarungan, ang more than 18 million votes na disenfranchised po sa senatorial race at that could affect the entire results of senatorial candidates na mga tumakbo noong 2025 at pati na rin po sa party list. Subalit tinanapan ng butas at talagang binutas ng todo-todo upang mapadisqualify at matanggalan ng mandato na ibinigay ng mga mamamayan ng 6th District ng Manila, ng City of Manila, itong nanalong kongresista na si Congressman-elect Uy laban kay Benny Abante. O, di ba? Yan ay napakakarumal-dumal na kriminal na mga ginagawa ng COMELEC. But because bata-bata, tauhan ito ni Marcos, ni Lisa, ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, itong si George Garcia lalo na, hindi mo siya mapadali na mapa-impeach sapagkat the impeachment proceedings will start the initiation of it dyan sa House of Representatives. Eh kung tauhan ito ni Romualdez talaga at nila Lisa at nila Marcos, how can we expect na mag-prosper po ang impeachment complaint at maiakyat sa Senado upang mapa-impeach itong very apparent and obvious criminal activities na ginagawa ng sindikatong COMELEC na ito na sila George Garcia. So mga kababayan, ang pwedeng mangyari dyan, ibubulgar natin, ibubunyag pa rin natin. Maliban dito sa mga talakayang bayan, ay kailangan pong mag-pressure tayo na magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee investigation or magkaroon po ng multi-committee investigation tungkol dito sa malawakang sindikato na operasyon ng COMELEC sa pamumuno ni George Garcia so that it will be exposed to the people at mapipilitan siyang mag-resign kapag ito po ay naiskandalo na at naibunyag ng todo-todo sa Senado. So, in the absence of actual impeachment complaints, ay aatakihin natin at huhubaran natin ang walang kahihiyang sinindikato na uri ng operasyon ng COMELEC under George Garcia, under the Senate investigation, either Senate Blue Ribbon Committee or expanded multi-committee level na mga pag-iimbestiga pagpasok po ng Senado ng 20 Congress. Ayan. So pwede natin pong gawin yan, pwede pong opsyon yan. Hindi tayo pwede papayag na nakaupo pa rin po dyan sila George Garcia sapagkat sigurado sisindikatuhin nila ang resulta ng general elections doon sa 2028, mga kababayan. Okay? At dapat managot sila. Okay? So, there is really an undeniable, hindi may tatanggi na pangingialam nila Martin Romualdez dito po sa nangyaring ito kasi openly alam natin na ikinakampanya at kaalyado nila Martin Romualdez itong sila Benny Abante at ginagamit nila bilang attack dog sa loob ng Kongreso dahil abusado nga ang taong ito.
Ganon din po ito ang Gabriela. So, tuwang-tuwa ngayon ang Communist Party of the Philippines, New People's Army at mga NDF sapagkat madadagdagan na naman po ang kanilang pork barrel, ang kanilang panghuhut-hut at makakaupo po posible ang isa pang manok o kandidato ng Communist Party, ng New People's Army at ng NDF na si Sara Ilago sa loob ng Kongreso. Pero again, may proseso pa po ito, subalit kapag nag-decide ang unbank na ito'y final na pati ang pag-disqualify sa Duterte Youth Party at itong sa kay Benny Abante na magiging cum-elected siya, habang walang Supreme Court reversal of decision, makakaupo na po sila. And in my experience, umaabot yan ng isang taon, 2 taon bago mapagdesisyonan ng Supreme Court kung mali at nag-abuso ang cum-elect decision na ginamit ang pagiging cum-elected ng isang opisyal sa gobyerno na hindi naman nanalo at hindi naman ibinoto ng taong bayan, subalit iniluklok ng COMELEC. Yan po, dahil sa, siyempre, sindikato bayaran yan eh. Yan pong ibig sabihin ng COMELECted. So, bagamat second division po itong nangyari na ruling, immediately within 5 days yata or 1 week, 7 days, ay mag-appeal at magkaroon po ng petisyon na i-review ng unbank. So, buong COMELEC commissioners at si George Garcia ang upo. Of course, alam natin kung anong background ni George Garcia, alam natin kung ano ang kanyang biases at ano po ang kanyang kiling at ano ang sindikato connection niya dito sa kina Lisa Araneta, kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. So most likely po ay mauulit-ulit at maging executory by unbank decision ang COMELEC Second Division na nagpapadisqualify sa Duterte Youth Party at nagpapadisqualify at nagkaroon po ng effect of cum-elected in favor of Benny Abante dito sa 6th District of City of Manila. Wow, mga kababayan. The country right now is going down the dogs. Nagpa-eleksyon pa kayo? Sana sinabi nyo na wala nang mangyayari yan sa eleksyon na yan sapagkat ang COMELEC na ang magtatakda. No? Commission on election pa ba ang COMELEC o Commission on sindikato na? Kasi sinindikato na itong kanilang ginagawa eh. Ginagamit na negosyo at sindikato ang COMELEC by the excuse of machines na kunwari mga makina ang nag-reject ng boto ng 18 million na mamamayang Pilipino at mga higit 3 milyon na mga mamamayang bumoto sa party list, mga kababayan, without any regard for any semblance of democratic exercise and respect sa taong bayan na bumoboto, ang COMELEC ay nagiging operator ng mga sindikato at sila ang nagdidesisyon batay sa maanomalia at iskandalo ng pandaraya at panunuhol na obviously undeniable. Ganyan talagang nangyayari. So sasabihin nila, anong proof nyo? Wala naman kayong paper trail. Of course, ang transaksyon ng sindikato ay walang resibo. Kailan ka nakakita na mga sindikato, ang mga mafia, ay nag-i-issue ng resibo? Excuse me even ang mga sindikato sa Bureau of Customs, hindi nag-i-issue ng resibo yan na totoo. Lalo na yung mga sindikato na ayaw mo talagang makita na may kasindikatuhan, paano ka mag-i-issue ng resibo? Mga kababayan. So yan po, you don't have to have a paper trail or actual documents to prove that there is a logical and actual and believable and credible assertion na sinisindikato ng COMELEC. Ito ang kanilang mga operations na ito kung kaya nakalusot itong si Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, Benny Abante na naging cum-elected. Wow! Mahiya ka naman, Benny Abante. You don't deserve to be in Congress anymore. You were rejected already by the people of the 6th District of Manila.